Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang hapon Pilipinas. Isang araw na lang bago mag-rally ng Trillion March Rally. Magandang hapon, welcome sa programang Kaya Mo Yan sa DCRH. Kasama pa rin natin partner Cory.
Hello, Miss Mutia. magandang hapon po mga kababayan and welcome sa Kaya Mo Yan. Yan. At saka kasama pa rin natin ang acrobatic. Nag-acrobatic ito sa mall, Cory eh. O gano'n? Nagtatambling? Nanalo Lasal, sobrang excited. Pinatid siya nung taga-Katipunan. Pinatid siya. Hindi naman. Oh, yan. Hindi ka ba pinatid ng mga taga-Katipunan ng luhaan? Luhaan? Katangahan ko po. Ayun. Ayan. Ano ang leksyon? Kasi Cory, ito, pagkatapos ng game, parang na kaming nanalo sa UAAP yung Lasal. Nung nanalo against Ateneo, 6 points. Ang feeling ni Emer, parang ng champion. Then nagpunta siya doon sa mall, pupunta sa elevator kasama ni Fred Yuson at saka ni Bong Africa. Pero paatras, nagmo-moonwalk paatras. Ay, ganon. Ano nangyari, Emer? Ano nangyari? Kwento mo. So dapat talaga focus kayo. Ayun. Hindi hagdanan po yung escalator, gumagalaw po. Ayun, gumagalaw. So tapos, nagtumbling ka. Ako sakit. Ayan, ang tawag ngayon dyan si Emer Ben Tumbling. Ang tawag ngayon dyan. Pero seriously pagka-escalator, mag-iingat po kayo kasi gumagalaw po yan. At saka hindi pa yan. Kinakain niya yung damit ng mga babae, yung mga mahabang damit. Kaya pati yung mga tsinelas, di ba? Merong mga tao dyan, nagpupunta sa mall, naka-tsinelas lang. Minsan, naiipit yung tsinelas. Yun, tama. Mabuti sana kung mamahaling tsinelas. Kung yung tsinelas lang naman ng ang brand parang pusa, pabayaan nyo na. Huwag nyo i-save. Lalo sa bata, mag-iingat, ha? Mag-iingat. Kaya dahil dyan, turo mo, Emer, kung ano dapat nilang gawin. Palaging naka-alert. Di ba? Focus para makapag-marcha bukas sa EDSA, Luneta, dahil sabay-sabay natin sinasabing walang hiya kayong mga congressman, kontrista, mga... Alam mo, sinabi ni Boying, Ombudsman Boying, 10% ng Congress ikukulong. Aba? Ang dami Alam mo ba kung ilan yun, Cory, Emer? 30. Aba? Marami-rami rin. Di ba? Wow. At dapat lang, di ba? Dapat lang, kung kayo na-involved dyan, dapat lang. Kasi masyado nang matagal, mahigit isang daang araw na ito, simula ng SONA. Buhat ng mahiya ka naman. Isipin mo sa Lunes, December 1 na. Aba? Di ba? Kaya siyempre, una-una, nagpapasalamat tayo kay Cory dahil na-deliver na natin dyan sa Operation Tulong yung 5 wheelchair. Ako, tuwan-tuwa. Kasi alam mo bakit, Cory? Meron na kaagad nangangailangan ng wheelchair. Kaya dinala ko na kaagad nung nagkaroon ako ng tiyempo. Tapos kahapon, nagdala ako dun sa outreach ng Stella Susana ba yun? Stella Estrada. Kasi yung kaibigan namin ni Emer, si Ginger, active doon, nagpapaaral ng mga bata. Galing talaga. Meron isang lola doon, nakiusap. So sabi ko, tama-tama, meron pa tayong extra wheelchair galing kay Cory. kaya ako lang taga-deliver. Para sa kanila. Hindi, tsaka nagpapasalamat sa atin. Cory, at syempre dahil sa'yo, Ano man po. nagkaroon ng wheelchair. Ang tanong, Cory, meron daw bisikleta? Darating sa Enero yata o Pebrero. Sige, kasi ang Operation Tulong nagpapahiwatig lang ng kung meron tayong mabibigay na bisikleta, magbibigay din tayo sa kanila. Yan. Kay Ma'am May Binauhan. Yan. So, yan po ang kasi Pasko na next week next month, di ba? Advent na. Di ba sabi natin, Emer, it is in giving that you will receive. Yes, tama naman. Pag hindi ka nag-gaibi, wala ka matatanggap. Nakakataba sa puso din. Pagbibig. Hindi, tsaka malaking bagay at dun sa ating special donor. Dahil siyempre, ang laking bagay na tulong yan sa tao.
Alam mo, ang analysis ni May Binauhan ng DCRH Operation 2. Yes. Ang mga tao ngayon, tumatanda. Meaning, humahaba buhay, Cory. Ayun. Ang problema na naman ng humahaba buhay, minsan, nagiging immobilized, di ba? Ay, tama. Kaya yung wheelchair, Cory, napansin nga ni May at ng staff ng DCRH Operation Tulong. Nangangailangan. Meron siyang pang-guide sa gulong. Oh. So, kahit walang tagatulak, Cory, kaya niyang i-abante o i-atras yung wheelchair kasi may guide yung gulong. Okay yan. Napansin mo ba yon? Kasi merong wheelchair na gulong lang. Ito, Cory Emer, may guide in the outer rim of the tire. At saka magaang siya, ha? Magaang siya, kaya nakakatuwa na marami tayong matutulungan. At any rate, balita mula sa Department of Agrarian Reform sa oras natin 4:14 ng hapon. Sinabi ngayon ng Department of Agrarian Reform at ang World Bank, mas pinahigpit ang koordinasyon upang pabilisin ang ligtas na pagkakaloob ng titulo sa mga ARB. Sa naganap na event sa Iloilo City, pinalawak ng DAR or Department of Agrarian Reform sa ilalim ni Secretary Conrad Estrella III ang pakikipagtulungan nito sa World Bank sa pamamagitan ng 2 araw na field consultation sa Iloilo upang pabilisin ang implementasyon ng support to parcelization of lands for individual titling or split project at mas mapabilis ang pagkakaloob ng malinaw na ligtas na titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa. Ginanap sa barangay Bagong Bong. Wow! Barangay Bagong Bong. Lubanaw, dinaluhan ng project teams at mga kinatawan ng komunidad ng konsultasyon upang muling suriin at paghusayin ang environmental and social management assessment ng proyekto. Sa prosesong ito, mas pinagtibay ang mga safeguard at tiniyak na implementasyon ay makatao, inklusibo at naaayon sa tunay na kalagayan sa lugar matapos ang 4 na taon ng pagpapatupad. Emer Tumbling, go ahead. Binigyan ng pagkakataon ng mga ARB na direktang maiparating ang kanilang mga saloobin, karanasan at mungkahi na nakakatulong sa pagbuo ng mga solusyong nagpoprotekta sa kanilang karapatan, kabuhayan at kapaligiran. Nagbigay ito ng mas malinaw na direksyon sa proyekto at nagpalakas ng kumpiyansa ng komunidad sa proseso ng land titling. Lubos po kaming nagpapasalamat sa gawain ito dahil sa konsultasyong ito, nagkaroon kami ng pagkakataong makaharap at personal na makapagpahayag sa mga kinatawan mula sa World Bank, pahayag ni ARB Normal Larupay Catedrilla. Dumalo rin sa konsultasyon ang mga opisyal ng DAR mula sa national, regional at provincial levels, kasama ang mga espesyalista mula sa World Bank upang suriin ang progreso ng proyekto at tugunan ang mga bagong lumilitaw na isyung pangkapaligiran at panlipunan na kaakibat ng paghahati-hati ng lupa. Layunin ng mga hakbang na ito na masiguro ang pangmatatagalang seguridad sa lupa at mas matibay na katatagan sa kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa delegasyon ng World Bank, sina Senior Land Specialist at Co-Task Team Leader, Sara Elizabeth Antos. Sara? Oo. I'm ready. Yan. Senior Rural Development Specialist at Co-Task Team Leader, Maria Teresa Quiñones. Social Development Coordinator, June Zenat. Social Safeguard Specialist, Marian Botengan. Nakibahagi rin ang mga opisyal mula sa DAR Central Office
DAR Region 6 sa pangunguna ni Assistant Regional Director Anthony Arosteki at Parpo to Harriet Loot. Yeah. Binigyan din ng DAR na ang tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga development partners ay nagpapatibay sa transparency, accountability, at episyensya na proyekto habang isinasagawa ito sa mas malawak na saklaw. Tinitiyak din ng mga field consultation na lubos na mapapakinabangan ng mga ARB ang legal na pagkamamay-ari ng lupa, mas madaling access sa pautang at mas maraming oportunidad sa pagpapalago ng kanilang sakahan. Palakpakan natin ang Department of Rural Reform, World Bank, at sa pamumuno siyempre ni Secretary Conrad Estrella III. At magkakaroon ng bigay parangal sa Lunes ang mga matitibay at mga leader ng Silverde kasama si Emer Ben Tumbling na Ang gaganapin to. Yan. dyan sa Richmond Hotel. Yung aming yearly, Cory. Yung aming yearly animo sa Pasko. Ayun. At magkakaroon ng parangal. Involved kami ni Emer dun sa mga gawa ng mga plake. At mga... Meron na kami nakilala ngayon. Pagka gusto mo ng plake, Cory, ibigyan ka na namin, kami ngayon sa ba yun? Sa Escolta ba? Escolta? Oo. Lahat. Gagawa ka namin, Cory. Ang galing gumawa, Cory. Gagawa ka namin ng pang buong dingding na plake. Kahit madalian, Kahit madalian. Tapos yung buong salamin mo, may plake. Para tuwing nakikita mo sarili mo, may plake. Nakikita mo. Yan. So, oras natin 4:20 ng hapon. Ops, mag-break na kami kasi dapat on time dahil may bagong programa. Yeah. DCRH after our program sa 5 p.m. Mag-break muna kami at mabilisan babalik ang Happy, Healthy, at iba pa. Standby po mga kaibigan. We'll be right back with Emer Tumbling. Okay. Ang oras na Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. Tips kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng singaw. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dentalcare.com, ang singaw o canker sore ay isang maliit at masakit na butas na lumalabas sa loob ng bibig. Kaya naman pinapayuhang umiwas sa chewing gum na posibleng magdulot ng iritasyon. Bukod pa riyan, sinasabi ring iwasan ang pagkain ng mga citrus na prutas at maanghang na pagkain. At panghuli, makatutulong na gumamit ng sepilyong may malambot na bristle. Gayon din ang palagi ang paalala na regular na mag-toothbrush pagkatapos kumain at ang paggamit ng dental floss. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol.
lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Champion na, milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radio. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo. Champion na, milyonaryo pa. Champion na, milyonaryo pa. Sa oras nating 4:25 ng hapon, nandito na ang ating paboritong segment, paborito ng lahat, paborito ng DZRH, ang happy, healthy at iba pa. Go ahead, Partner Cory. Mga kababayan, you ask, I answer. Pero Wow. syempre, marami kaming mga eksperto na nagbibigay ng payo sa amin dito sa Happy, Healthy at iba pa. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan, ay matanong ko nga kayong lahat. Gusto mo bang maging fit? Oh, Siyempre, sino bang gustong maging fit? Taas ang kamay. kami, kasama si Ben Tumbling. At kasama rin si Dr. Ralph Geronimo. Of Yan. course. Yan. Mamaya, Good afternoon kakausap po. natin. Hello po, Doc. Eto na. Good afternoon po. Kasi, yun. Kasi, syempre, ang sinasabi nila, hindi naman pwedeng biglaan ang gagawin nating ehersisyo o yung mga fit and healthy lifestyle. Dapat back to basics. Anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Basics. Ibig sabihin, kailangan alamin po natin kung ano ang mga maliliit na bagay na siyang makakatulong sa ating kalusugan. Kasi syempre, ang kalusugan ay hindi overnight, hindi instant. Ang kalusugan ay isang uri ng pamumuhay po natin. So, our lifestyle. So, ano ba ang ginagawa po natin araw-araw na makakadulot ng ating kalusugan o ating karamdaman? Kayo lang ang makakasagot na yon. Ito, ang back to basics ay, number 1, kailangan non-negotiable, walang tawad, kailangan talagang mag-ehersisyo.
Very Okay. good. Nung ibig sabihin na basic exercise, pwede po tayong mag-walking. Yan. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. O, hindi ba? Hindi mahirap yun? O, 2 to 3 times a week. O, basic. Ako, naka 9,000 steps ako kanina. Tingnan mo. Ang sinasabi ng mga heart doctors, kailangan lang ng 6,000 steps. Ang ginawa nyo, 9,000. Oo. O, etong 2 to 3 times a week ay sana 20 to 30 minutes a day. Okay? Okay. So 20 to 30 minutes, naglalakad po tayo, nagbe-brisk walking po tayo, o pwede rin po tayong gumawa ng, let's say, meron kayong round ng basketball. O, isang basketball game, di ba ilang minutes yun? Mga 20 to 30 minutes siguro yun, o 45 minutes. Okay. O pwede rin tayong mag-stretching, mag-yoga. Yan. Pwede rin tayong mag-dancing, sumayaw. Dancing. Yun. Di ba? Ma'am ko, 90 years old, once a week, nagda-dancing sa bahay. O, di ba? Maganda yun. Alam po ninyo, yung pagsasayaw, yung pagsasayaw po natin, ay isang tinatawag nilang brain exercise din. Kasi hindi po tayo pwede makapag-coordinate ng ating dancing footsteps, ang ating steps, kung walang coordination sa ating utak. Kaya magandang ehersisyo po tayo, yung pagsasayaw, magandang ehersisyo para sa ating utak. Yan. Ito naman. Number 2 sa back to basics ay kailangan kumain ng healthy. Healthy, Na yes. pagkain. Na hindi mga pagkain galing sa mga processed foods o hindi mga pagkain galing sa supot, sa Yun. packaging, sa lata. Dapat pagkain na sariwa galing sa palengke na niluto po natin. Yan ang tinatawag nilang fresh and whole foods. Okay? Kailangan uminom ng maraming tubig. Tubig! Water, please. Bakit? Kasi po, yung ating katawan ay 3/4 o 75% tubig. Imagine kung matutuyot po tayo. Matutuyot din ang ating puso, ating atay, ating mga mata, lahat, ating balat, lahat na mapeperwisyo. So, ito pa, ang pagkain po natin ay kailangan balance. Ibig sabihin, may konting carbohydrate, may konting gulay, may konting protina, at may konting prutas, may konting, kung gusto nyo konting dessert, okay lang, pero konti lang. Okay? So, everything in moderation. Ito na, may nagtanong sa akin, ilang oras ba dapat kailangan ng isang tao para maging healthy siya o para lalong lumakas sa kanyang katawan? Ang sabi ng mga eksperto, 7 to 9 hours a day or 7 to 8 hours daily is okay. Sleep. Ang pagtulog, sleep, 7 to 8 hours, pwede pa rin hanggang 9 hours, pero ang pinaka-regular po ay 7 to 8. 7 to 8. Kung mahilig po kayong mag-nap, magaling ang nap, ang power nap na tinatawag nila para sa ating kalusugan. 30 minutes. Oo. Yung nap, kahit 10-minute nap, okay na yun eh. Okay. Ito pa, yung paano po tayo kakain? Ang sabi nila, ang pinakamalaking porsyon ng ating pagkain ay dapat breakfast time. Breakfast time. Almusal pala. Dapat malaki. So, big breakfast. Kaya ang tawag sa breakfast ay big. Di ba? Hindi small breakfast. Big breakfast. Ang lunch ay kailangan maging moderate. Katamtaman lang. Pero ang dinner po natin ay kailangan light. Light. Ang kakainin po natin. Bakit? Baka mabangungot pa kayo pag sumugod po ang ating pagkain. Alright? Ito pa, kailangan i-manage ang ating stress levels kasi ang ating nervous system ay mapeperwisyo din kung masyado po tayong stress. So, take care of your nervous system, learn to control your stress. Number 8, rest when you can. Rest when you can. Yeah. Please, rest or close your eyes. Konting iglip lang, makakatulog po kayo at makakatulong po ito sa ating katawan. Tapos, manage your mood.
bawal ang nakasimangot. Bawal ang... Pangit. Ang nakasimangot, pangit. Yan, Ayan. PBBP ka Bawal dyan. ang galit. Yan, palapit ng palapit. Pangit. May isang araw, galit yung mga kalaban namin. Puro pangit. Talo tuloy. Ayan. Alam po ninyo, kapag masyado po tayong galitin, ang apektado dyan ay ating blood pressure. Yun. At talaga ang blood pressure. At saka nang sasagi ng fan. Si Emer tumbling. Ito, breathing exercise. Kailangan Breathing exercise. Paano? breathing po tayo. Okay, ready? Kasi pag ang breathing po natin ay napaka-shallow, hindi maganda yan para sa ating mga baga at sa ating puso. At Kailangan nasa stretch. yes. O, isang malalim na Inhale sa ilong, di ba? Inhale through your nose. Exhale through your mouth. Pwedeng exhale through the mouth o pwedeng exhale through the nose. Kung anong gusto nyo, pwede. Yan. Ako through the nose. Okay. Inhale ulit. Okay. Exhale. Exhale. Kalimutan ng problema. Inhale ulit. Ayun. Exhale. Ang ating positibong thought ay in with happiness. Out with sadness. In with happiness. Out with sadness. Very good. Ilabas ang kalungkutan. Ayun, ilabas. Yan po ang Happy Healthy Di Papa sa araw na ito. At abangan nyo next week. Babalik yung segment na yan. Sa oras na 4:34 ng hapon, nag-aintay na si Doc. Magbabalik po kami kaagad. At pagbalik natin, makakausap natin tungkol na naman sa ating mga mata. Yan. At makakausap natin, siyempre. Kuti-kuti. Diba? At abangan niyo yan. Standby po mga kaibigan. We'll be right back. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naintindihan ko rin na ito yung
gusto mo, ito yung love language mo, I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kayo sa Beautiful Eyes sa team sa inyo ng Lucky Fresh. Pag-uusapan natin ng LASIK surgery. Assistant Head ng Premier Eye Referral Center, LASIK Street and Myopia Management Center. Ito na po si Dr. Ralph Ernesto Geronimo. Yan. Good afternoon po everyone. Good afternoon po mga tagapakinig ng DZRH po. Good afternoon. Doc, yung mga tao ba kailangan ng LASIK at what point sa buhay natin kailangan ng isang tao na magkaroon ng LASIK surgery? Surgery? Yes, LASIK surgery is a kind of laser surgery sa mata na nag-a-address ng grado ng mata. So marami kasing laser procedures sa ophthalmology, at least 5. Pero LASIK in particular is a kind of laser that can treat the grade of the eye. So usually, the earliest time that we can perform the surgery on a patient is 18 years old. As long as stable na yung grado ng pasyente, 18 years old, as early as 18 years old, pwede na sila basta stable yung grado for 1 year. And then up to late 40s or early 50s, we can do LASIK surgeries on them para makapag-provide din tayo ng clear distance vision on those patients na medyo nasa 40s and above na. So, basta stable yung grado, we can do it as early as 18 years old. So, applicable actually yun sa mga patients na nag-a-apply for Philippine Military Academy, sa mga police academy, no? So, pinaperform namin yung isang laser procedure, PRK, to address the grade of the patient kasi bawal sa mga institutions na to na may mga kadete na may grado sa mata. So, dapat 20/20 yung vision nila. So, PRK or it's a kind of laser procedure. Paano kataas ang grade? Doc, Yes. paano Yes kataas? po. Usually, we treat na the grade as low as 100, if ever. Basta hindi klaro or hindi sharp ang vision ng pasyente or astigmatism or na less than around 75 to 100, no? That low, we can perform the procedure, the LASIK procedure. Pero sometimes, minsan, pag sobrang baba or nasa borderline low yung
grado ng patient, like kunyari 75 lang or 100, pero pag tinest mo yung mata nila on each eye, nagka-20/20. So usually we do not apply or we do not recommend LASIK surgery on those patients. Kasi 20/20 pa rin kahit minsan 75 or 100 yung grade. Pero pag minsan talaga, may mga 100 na grado na astigmatism, blurry talaga. So we treat them. So hindi na-reach namin ang astigmatism? Yeah. Yes po, na-treat rin ng LASIK surgery ang astigmatism. Dati hindi na pwede i-address ang astigmatism. No, yeah. Ngayon pwede na po. Okay, very good. Good. So anyway, kahit ako may astigmatism, I'm okay. I can read well, I can see well. Exactly po. Pero siguro kung mas na-improve pa, pwede naman. Yes. Nagiging sharper po yung vision pag nare-resolve yung astigmatism ng pasyente. Ayun. Gaano katagal yung surgery na yun? Let's say, ilang minutes? LASIK surgery usually, it's around 10 to 15 minutes on both eyes. Both eyes na yun. No pain, Doc? Walang pain. May anesthesia tayo na nilalagay. So wala talagang mararamdamang pain during the surgery. Pero after the surgery, I don't call it pain, pero may onting discomfort lang, yung gritty sensation because of the surgery. Pero after a couple of hours or the next day, wala na rin yun. Parang everything is okay. We seldom give pain relievers actually for LASIK patients. Oo. No, kasama na ba sa PhilHealth packages yung surgery sa mata? So LASIK surgery kasi it's unfortunately hindi siya kasama sa PhilHealth package because the procedure is actually an enhancement procedure. Hindi siya ang pagkakaroon ng grado or astigmatism